Ito yung itsura niya. Tansya ko, mga 100 meters yung haba nitong tunnel na ito. Hindi po ba ito sinasabi nila, tunnel daw ito na gawa pa ng Hapon? Nung araw, Mayroon pala ditong grade 2 student na dumadaan dito sa release na ito. Pagkataas-taas nito, nung abutin daw ng train, tumalon yung bata. Sabi, hindi ko talaga kaya tumawid dito mag-isa. Grabe taas! Good day sa inyo mga kadyo. Ngayong araw na ito ay nandito tayo ngayon sa Kalawan, Laguna. At dito nga sa lugar na ito ay matatagpuan natin dito ang isang tunnel na sinasabi na gawa pa noong panahon ng Hapon. Dito ngayon. So mayroon itong tansya ko, mga 100 meters yung haba nitong tunnel na ito. Napakatibay pa rin dahil kita nyo naman, halos siya wala pang bakbak dito sa loob ng tunnel. O wala pang sira ng mga semento. Buo pa rin siya. Ayon sa nakausap kong residente dito, ang tunnel ay tinawag nilang Tolentino Tunnel dahil nasasakop ito ng Tolentino Farm. Pero hindi ako nakumbinsi sa mga sagot nila dahil gusto ko malaman ang orihinal na tawag sa tunnel na ito. Sa aking pag-iikot sa lugar na ito ay nakita ko ang isang residente na si Tatay Nero. Agad ko itong tinanong about dito sa tunnel na ito kung meron ba siyang nalalaman o ano ang history ng tunnel na ito. Matanong lang itong tunnel, ano po ba yung nalalaman nyo dito, yung history nitong tunnel na ito? yan ginawa nung araw ng sabi, Koreano. Yung pagkalang ko. Ngayon, kaya ginawa yung tunnel na yan dahil dung pagka-disaster ng bagyo, dito takbuhan ng baha. Basta nagbumula dyan sa taas, dito sa main road, ng municipal. Diretso yan dyan, sa ilog. Hindi po ba ito sinasabi nila, tunnel daw ito na gawa pa ng Hapon? Noong araw, ang pagkalang ko, Koreano, kasama siguro yung Japan. Ganon, ang pagkalang ko. Yan ang kwento-kwento nung nakaraan. Ilang taon na po kayo nakatira dito? Ilan taon lang, baka mga 30, 40 gayan. Nandito na po itong tunnel na ito? Oo, nandito na. Matagal na rin pala to. Oo. Tsaka meron pa yung Palikpik Ayungin. Diyan sa parting papunta sa San Pablo, railways, yung Riles. Yan, ibabaw Riles. Ito ba tayo hindi ni-repair, hindi ni-renovate? Hindi. Konkreto talaga yan. Talagang ganyan siya. Oo. Walang dinagdag dyan, yung mga kapanahonan ngayon na tinapalan siya para maging maayos. Hindi, wala. Talagang original lahat yan. Oo, original yan. Ang pinagbago lang, nilagyan nila ng alambre at ilaw. Okay. Oo. Tapos dito sa ibabaw tatay yung release, no? Oo, release yan. Papuntang Kalamba. Bago Bicol. Tagal ng panahon. Talagang masasabi rin natin na panahon pa ng Hapon. Ng history. Itong tunnel na ito. Itong tunnel ito. Kaya lang, ayon sa mga kwento mga na noong unang panahon, mga kwento rin siguro ng mga magulang nyo, tayo? Siyempre. Mga tiga rito, matanda. Ay gawa pa rin ng Koreano. Koreano, may Hapon. Kundi kaya, sama-sama na sila siguro. Baka nga Amerikano, no? Oo, pwede. Pa dyan. Oo. Okay.
Dahil anong 19 lang ako, 1985. 1985? Oo nga, 1985. Ang ano pong 1985? 85. 1985 kayo tumira dito Oo, oo. Parang, ano ba? o edad nyo tayo, 1985, napakabata nyo naman tayo. Hindi naman, dahil Ilan taon na po kayo? 2026. Baka 1945, ganyan. 1985, 85 nga. Kasi kung 1985, kayo tumira dito. Oo, oo, Tumira dito. oo. O yun, kala ko edad nyo sir. Yun pa na nga kayo, 1985. 86 ngayon ako, 68 ako eh. Okay, okay. 1985, nakatira na kayo dito. Nandito na itong tunnel na ito. Oo, nandito na yan. Matapos namin mag-usap ni Tatay Nero, ay kapansin-pansin pa rin sa kanya na hindi pa rin niya alam ang tunay na history ng lihim na tunnel na ito. Kahit 4 na dekada na siya na nakatira dito. Kaya naman, naisip kong pumunta na lang sa barangay para alamin kung alam ba nila ang istorya ng lihim na tunnel na ito. Pero maging ang nakausap kong tao sa barangay ay hindi rin alam ang kwento ng tunnel na ito. Yan, dito sa ibabaw ng tunnel ay meron nga ditong release. So akyatin natin para makita natin yung release dito sa ibabaw ng tunnel. Tayo dito. Pakita ko lang sa inyo yung release dito sa ibabaw. Yeah. Taas din. Wow, dulas. So, nandito na tayo sa ibabaw. Kung makikita nyo doon sa baba, dyan yung tunnel. Pagdating doon sa ibabaw, eto na yung release ng train. Buo pa yung release dito. Mayroon dumaan kanina ditong train. Hindi ko lang nabidyohan kasi naka-off yung camera ko. So, baba na tayo. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Foolish notions,
Samantala, dumako naman tayo sa tinatawag nilang Palikpik Ayungin Bridge na matatagpuan pa rin sa Barangay Perez, Calauan, Laguna na isa sa pinakamataas na tulay na riles ng tren. Ganun ba? Para mamaliwan. Kala ko yan ah. Meron ko yung mga tulad. Oo. Yan. Okay. Nandito na pala tayo. Oh. So ngayon ay nandito na kami sa railway o itong pinakamataas na riles na matatagpuan nga dito sa Calauan, Laguna. Napakataas nga nung. Grabing taas oh. Dito sa baba ilog pala siya. Nakakatakot tumawid paliban sa kabila. Yan. So may skits tayong ginamit para makarating dito ng mabilis. Oh, grabing taas pala nito. Sir, bakit tinawag na Palikpik Ayungin itong riles na ito? Ayaw ko makatinawag yung palikpik ayungin niya. Nagas na ako na yung gayaan. Hindi mo rin alam? Hindi. Inabot na yung gayaan. Oo. May tumatawid ba dito naglalakad lang? Bata. Yung bata na pa. Grabe no. Tumalon nga ang bata doon sa masyaging na yung merit. Hindi namatay. Tumalon? Naabutin ng train. Naabutin ng siya eh. Abutin siya ng tren. Kaya siya tumalon. Sa lupa naman pumatak doon sa may ganun na saging. Yung may masaging na yun. Bakit? Mga ilang taon na yan kuya yung bata? Ayaw kami lang taon eh. Mga grade 1, mga elementary, ganun. Grade 2. Grade 2. Ang grabe no? Abutin na siya ng train. Grabe mga kadyo no? Mayroon pala ditong grade 2 student na dumadaan dito sa riles na ito. Pagkataas-taas nito, nung abutin daw ng tren, tumalon yung bata. Doon sa parting yun, bote daw, sa lupa bumagsak. Swerte pa rin. Napakalakas ng loob ng bata na dumaan dito. Ano yun? Ano yun, tre? Okay, so ngayon tatawid kami dito. Oh, grabe. Ang taas. Ang taas talaga, grabe oh. Nakakatakot. Wow. Nakakalulang tingnan. Woo! Grabe. Hindi ko talaga kaya tumawid dito mag-isa. Grabing taas oh. Dyan na. Oh. Dito pala tumalon mga kadyo yung bata sa lugar dito. Bote nabuhay. Grabe palang dito.
Yan, talagang nakakatakot dumaan sa lugar dito. Ayan, balik na tayo doon. At baka mabutan pa tayo ng tren dito. Maigi na yun sigurado. Woo! Grabe taas! Kumakapit ako ng mahigpit. Grabe yan. Hop, kita siya. Wait lang. Pero dito tayo sa Lilong, mainit dito eh. Oo. Nakakatakot. Anong barangay nga siya rito? Opo. Sakop ba ito ng Barangay Perez? Alright, ito nga yung release na mataas dito sa Barangay Perez, Kalawan, Laguna. So ito yung way papuntang Kalamba. Ito naman papuntang Bicol. Hanggang saan na kaya ito nakakarating? Ang Palikpik Ayungin Bridge sa Kalawan, Laguna ay ang pinakamataas na railway bridge ng PNR. May taas itong 144 talampakan at may haba itong 1,369 meters. Bukod sa taas nito, kilala rin itong hugis kabayong kurba at sa mga magagandang tanawin ng mga tanim na buko at pinya. Ang tulay ay binuksan noong Agosto 20, 1923 bilang mahalagang bahagi ng Los Baños, San Pablo cut-off line. Sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang tulay ay lubos na nasira ng mga puwersa ng militar ng Japan na nagresulta sa pagkaantala ng serbisyo ng tren. Tenkaseyo! Ninmu kanryou desu! Ninmu kanryou desu. Matapos ang digmaan ay agad itong isinaayos. Ang unang tren ay dumaan muli sa itinayong tulay noong Pebrero 20, 1947 at opisyal na nakumpleto ang mga pagpapagawa noong May 31, 1947. Kailangan nating i-align ito. Sige po, boss. Patuloy itong sumasailalim sa rehabilitasyon ng PNR. Noong September taong 2024, naglagay ang ahensya ng mga bagong synthetic ties upang palitan ang mga lumang kahoy na reles bilang paghahanda sa rehabilitasyon ng biyaheng Kalamba hanggang Bicol. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way.
never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards, with only hearts. You cannot reap what you never did sow.